Idinadawit na rin ng mga inimbitahang mga resource person sa mga investigasyon ng Kongreso sa manumalya at palpak ng mga flood control projects. Siyan po sa lalawigan ng Bulacan ang dalawang senador. Ito po ay sina Senador Jingo Estrada at Senador Joel Villanueva. Sa investigasyon ng House Tri-Committee on Infrastructure, ikinanta ni dating Bulacan Assistant District Engineer Bryce Hernandez na nagpababa ng ₱100 milyon manong pondo ang dalawang senador para sa nasabing proyekto para makakickback ng 30% komisyon sa pamamagitan po ng Sinibak na Bulacan DPWH District Engineer na si Henry Alcantara. At para patunayan ang mga alegasyon laban sa dalawang senador at maging ang kanyang boss na district engineer ng Bulacan, abay nagpalabas po siya ng ilang mga ebidensya tulad po ng larawan at mga mensahe para patunayan ang kanyang mga alegasyon. Kunin natin ang live report ni Vic Sumintak mula po dyan sa Kamara. Vic, ano yung nakita nating ebidensya tulad ng pictures? Ano ba yung pinakita niya? Pera ba yun? Pero yun, Alex, at yung ibang picture, yung palitan ng message sa pagitan ni District Engineer Henry Alcantara at saka kay Senador Joel Villanueva. Alex, tumagal ng mahigit 8 oras itong ikalawang sigwada ng pagdinig ng House Tri-Committee on Infrastructures. Gaya ng kahilingan ni Engineer Bryce Hernandez, nagkasundo ang liderato ng Kamara at Senado sa pamagitan ni Senate President Tito Soto at House Speaker Martin Romualdez na i-turn over sa PNP custody itong si Engineer Hernandez dahil sa kanyang kahilingan na ayaw na niyang bumalik doon sa Senado habang siya ay nakakontempt sa Senado. Si Engineer JP Mendoza naman ay pinagbigyan din bago mag-adjourn ay pinagtibay ang motion na i-take custody ng Kamara si Engineer JP Mendoza at saka ang kanyang pamilya dahil si Engineer Mendoza, siya yung nagpatunay, hawak niya yung cellphone na pinag-savean ng mga ebidensya, yung mga larawan na kinakitaan ng mga bulto-bultong mga pera at yung ugnayan umano ni Senador Jingo Estrada at saka ni Engineer Alcantara doon sa sinasabi niyang akusasyon na sangkot si Senador Jingo Estrada maging si Senador Joel Villanueva. Tila gumanti ang Kamara sa Senado matapos pangalanan ng mag-asawang Pacifico at Sara Diskaya ang mga kongresista sa Senate Blue Ribbon Committee na dawit sa Ghost Flood Control Project. Ngayon naman sa ginagawang investigasyon ng House Tri-Committee on Infrastructures, pinangalanan ni dating Bulacan Assistant District Engineer Bryce Hernandez, sina Senador Jingo Estrada at Joel Villanueva na naglabas ng pondo para sa flood control project sa Bulacan. Ayon kay Engineer Hernandez, 355 billion pesos ang inilaan na pondo ng Senador Estrada para sa flood control project sa iba't ibang lugar sa Bulacan noong 2023 at 600 million pesos na pondong inilabas ni Senador Villanueva para sa flood control projects sa Hagonoy at Bukawi sa lalawigan ng Bulacan kung saan 30% ang hinihing komisyon ng dalawang senador. Inahayag ni Hernandez na may bagman si Estrada gamit ang driver ng Bulacan First Engineering District Office sa utos ni District Engineer Henry Alcantara. Samantalang ang para kay Villanueva ay idinideliver din ng driver ng DPWH sa kanyang bahay sa Bukawi, Bulacan. Sinabi ni Hernandez na si dating Bulacan First District Engineer Henry Alcantara ang nakikipag-usap at nagdi-deliver ng pera sa mga politiko at kay dating Department of Public Works and Highways o DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Sabi ni Senator Marcoleta kahapon, ligtas ka na. Hindi po ito totoo. Si Senator Jingoy Ejercito Estrada, Senator Joel Villanueva, Yusek Robert Bernardo at D. Alcantara. Si Senator Jingoy po ay nagbaba ng 355 million ngayong 2025 sa mga ilang projects sa Bulacan. At ang sabi po ng boss ko dito ay 30% ang commitment dito. Ang mga projects po na to ay construction of flood mitigating structure with pumping station and floodgate phase 3 sa Hagonoy, Bulacan.
flood control mitigating structure with pumping station and floodgate sa Malolos, Bulacan. Di ko na po babasahin lahat to. Isasama ko po to sa aking written statement. Nauna rito, hiniling ni Hernandez sa House and Procom na magsasalita siya ukol sa kanyang nalalaman sa Ghost Flood Control Projects sa Bulacan basta huwag na siyang ibalik sa Senado na kasalukuyan siyang nakakulong matapos patawan ng contempt ng Senate Blue Ribbon Committee kahapon. Pinagbigyan ng komite ang kahilingan ni Hernandez at makikipag-ugnayan ng House and Procom sa Senate Blue Ribbon Committee upang kunin ang kustodiya kay Hernandez para sa kanyang kaligtasan matapos pangalanan ang dalawang senador na sangkot sa flood control project sa Bulacan. Your Honor, kasi may mga involved pong senador dito. At hindi ko po alam ang magiging kapalaran ko pag binalik niyo ako doon. Mari namang itinatanggi ni Engineer Alcantara ang pahayag ni Engineer Hernandez at wala umano siyang alam sa mga pahayag ng dati niyang Assistant District Engineer. Opo, wala po akong dinideliver. Yun po kasi ang pagkakasabi ni Kaya nga, Police. wala kang dinideliver Yes kay, po. kay Senator Jinggoy. Wala po, Your Honor. So, tinatanggi mo yun sa dalawa. Yes po, Your So, Honor. tama yung pagkakarinig ko kanina na sinabi mo? Yes po, Your Honor. Ayun lang. Pero ano connection yun ni Senator Jinggoy Estrada? Wala po, Your Honor. Hindi ko po siya kaibigan o hindi po ako nakakalapit sa kanya, hindi po ako nakapunta po sa kanya. Wala Your po Honor. kayong pagkakaibigan sa mga Estrada? Wala po, Your Honor. Gusto kong malaman kung sino ang mga taong dapat tumanggap niyan. Pinatunayan naman ni Hernandez na talagang mayroong transaksyon at bigay ng pera sa pagitan ni na Alcantara, Senador Estrada at Senador Villanueva sa pamagitan ng picture na nakasave sa cellphone ni Engineer JP Mendoza na empleyado din ng Bulacan 1st District Engineering Office. So again, these are pictures with known personalities during the birthday of Senator Jinggoy Estrada. Is this correct? To be honest, Your Honor, I do not know when this picture was taken, but I'm just trying to show that Mr. Alcantara, Engineer Henry Alcantara and Senator Jinggoy Estrada have met a couple of times already. All right. There is a text. Your Honor, I think this is a Viber message. yes, that's disappearing message, Your Honor. Can you read, Engineer Bryce, the name of the person that is there, that is stated in the Viber message, and the content of the message, please? Your Honor, if may I recommend Engineer JP Mendoza to read the actual message because he's the one who took the photos personally from our boss Henry Alcantara. Kaugnay nito, hindi naman nakadalo sa pagdinig ng Enpracom si Sara Diskaya dahil mayroon umano itong sakit at tanging ang kanyang asawa na si Pacifico ang dumalo. Binawin ni Pacifico Diskaya ang kanyang pahayag sa komite na humihingi sana ng executive session para dagdagan pa ang kanyang naunang statement na isinumite sa Senate Blue Ribbon Committee na nagdadawit sa 18 kasalukuyan at dating mga kongresista. Kung okay lang po ba, nasa executive session ko na lang po sasabihin para sa kaligtasan din po ng pamilya ko at ako. Hindi po ako papayag nun. I do not get it. I do not understand kung bakit all of a sudden you will be asking for an executive session dito po sa harap ng miyembro ng committee ng House of Representatives. That is quite unfair and I don't think that is sanctioned by the rules. Alex Ali, sa unang bahagi nitong pagdinig ng Enpracom sa Kamara ay nilinis ni Pacifico Diskaya si House Speaker Martin Romualdez at saka si Congressman Elizaldico na dito ay sinasabi niya na wala siyang direkta na pakikipag-ugnayan o transaksyon kay Speaker Romualdez maging kay Congressman Saldico kundi pawang ni-name drop ginagamit ang kanilang pangalan sa tuwing magkakaroon ng koleksyon doon sa sinasabing porsyento ng mga politiko sa mga flood control projects. Sa susunod na pagdinig ay napagdesisyonan ng Enpracom na ipatawag si dating Senadora Grace Poe na tumayong chairman ng House Committee on Finance na tumalakay sa 2025 national budget, maging si Congressman Saldico na tumayo rin na chairman ng House Committee on Appropriations. At dito ay pinadalo rin si Pasig City Mayor Vico Soto para saksihan
yung sinasabing katunayan na yung pamilya Diskaya ay nagsisinungaling batay doon sa naging pahayag ng alkalde. Tinanong din namin si Congressman Terry Ridon na tumatayong overall chairman ng Enfracom kung iimbitahan si Baguio City Mayor Magalong. Pero sinabi niya na dinidiscredit niya at kine-question ang kredibilidad ng Kongreso itong Enfracom, kaya malabo na siya ay ipatawag at imbitahan sa mga susunod na pagdinig ng komite dito sa Kamara. Balik sa inyo, Alex at Ali. Okay, Vic, mukhang exciting doon sa larawan, no? Doon sa perang inilapag sa parang billiard table yata, no? Sa mga hindi nakapanood ng hearing kanina mula alas 10 ng umaga, nagtapos yata yan mga alas 5 na ng hapon, no? Naitanong ba doon kay Bryce at maging kay Henry kung yung bang pera na yon ay kanino ba dapat ibigay yun? Doon pa sa senator yun o ano ba sagutan ng dalawa kanina? Doon sa sagutan ng dalawa kanina, ang aligasyon nitong si Bryce Hernandez, ang sabi daw sa kanya ni Engineer Alcantara, i-sort out nyo yan at ibibigay doon sa mga dapat na pagbigyan. At ang sinasabi ni Bryce ay bahagi niyan ay ibibigay doon sa 30% na hinihingi ng mga dalawang senador. At yung iba naman ay doon sa mga iba pang opisyal ng Department of Public Works at maging doon sa dating Undersecretary ng DPWH na katransaksyon din dito sa mga usapin ng mga flood control projects sa Alex. Oo, pero ito ay pinabulaan na naman ni Engineer Hernandez, di ba? Parang sinasabi yata niya, if I'm not mistaken, parang sinasabi niya, kabayaran yan sa mga kontraktor, tama ba? Tama, Alex, pero ang sabi nga niya, ang may alam talaga, inutusan lang ako ng boss ko, si Engineer Alcantara, na i-sort out yan dahil daw yung pera niyan, yung bulto-bultong yan na nasa billiard table, yung iba, may extension pang table basta yan daw ay porsyentuhan, cuts doon sa pondo sa flood control projects, Alex. Hindi, yung pala si Alcantara pala nagsabi, no? Sabi ni Engineer Alcantara Oo. na yung pera na yan ay laan para sa bayad sa mga kontraktor. Hindi yan SOP para doon sa mga bibigyan sa DPWH at ilang pa mga kung sino man pagbibigyan nila. So parang magkasulungat ang kanilang mga tugon, Vic. Tama, Alex, kasi dito sa ginawang pagdinig, kumbaga word of Hernandez against the word of Alcantara ngayon. Yung dating mag-boss na sinasabi niya itong si Hernandez kasi kaya siya mabilis na na-promote ay sumipsip siya kay Alcantara. Napagkatiwalaan, ngayon naman naglalaglagan silang dalawa. Oo, pero maganda rin yung mga tanong ng mga kongresista, parang gusto nilang patunayan kung tamang sinasabi ni Engineer Alcantara na ito'y bayad sa mga kontraktor, paano bang bayaran nga ba? Di ba? Ito ba'y cash bang binabayaran ng mga kontraktor o cheque ito mula sa government banks, di ba, Vic? Alex, kung narinig na napanood ng kababayan natin yung interpelasyon ng ilang mga kongresista kung paano ang bayaran, ipinagmamalaki ni Pacifico Diskaya, ni Curly Diskaya, cash na ibinibigay. Ako, ganun ba? So, ibig sabihin, from cheque ng government banks, Yung, ini-encash sila, tapos babayaran nila sa kontraktor, parang ganun? Parang gano'n ang lumalabas, Alex Kasi yung nakita mo naman yung bulto-bultong pera nasa tanggapan ng First Engineering Office ng Lalawigan ng Bulacan. Kaya ang desisyon ng TRICOM bago mag-adjourn, sa susunod na pagdinig, yung iba pang mga kontraktor kaya pinasasubmit kay Undersecretary Cabral ng DPWH Planning lahat ng kontrata na kinasasangkutan ng Diskaya at iba pang mga kontraktor isumiti doon dahil ipapatawag sa susunod na pagdinig yung mga kontraktor para magkaalaman kung paano ba talaga yung sistema doon sa bayaran. Ayun, isa pang very glaring na pagtanggi nitong si Engineer Alcantara na hindi niya kilala itong si Senator Jinggoy, pero parang naungkat yata na dati pala siyang City Engineer's Office, tama ba? Tapos si Yusek Bernardo, tao rin pala ni former President Estrada nung mayor pa si Erap. Tama, Alex, nung nagsimula itong si Engineer Alcantara maging sa San Juan ay nagtrabaho na doon sa City Hall at nagkita-kita sila doon sa Maynila at ang termino na ginamit ni Hernandez super close itong si D.A. Alcantara at ang pamilya Estrada. Okay, siguro panghuli, Vic, dahil ang pinatutungkulan dito sa flood control project is
2022 hanggang 2025. Pero parang kanina yata, parang inuungkat pa yata nila ang mga proyekto ng Duterte administration. Parang hindi ba nalalayo yung issue na yun? Ano bang ang gustong patunayan ng ilang mga kongresista dyan? Okay, Alex, particular na nagtanong si Batangas Congressman Jervel Luistro. Kaya ang sabi niya, itong si Diskaya nagkakaroon ng selective amnesia. Dahil ang sabi niya, na-involve siya sa kontrata sa gobyerno, particular sa proyekto ng DPWH by 2015. 2016, umapo ang Duterte administration hanggang 2022, number 1 doon sa mga pinapakita mga dokumento, number 1 na kontraktor sa panahong yon ng administrasyon ni dating Pangulong Duterte, itong construction company ng mga Diskaya. Kaya gusto siyang pigain na bakit ang tinutukoy mo lang ay 2022 up to 2025 samantalang involved ka na sa mga proyekto sa gobyerno ng DPWH mula pa noong 2016 hanggang 2022. Yun. Okay, sige. Maraming salamat sa iyo, Vic Sumintak. Mata natin, dyan po sa kamera.